Opo, opo. Kado, dito muna tayo sa meron pong naging pahayag itong si Professor Clarita Carlos, no? Nabanggit niya ito nga pong high politics daw na tinatawag sa pag resolba dito po sa tunggalian natin with China po, no? Hindi daw ito mareresolba sa kasalukuyang setup. Sabi niya dito, the issue of territory and sovereignty, they can never be resolved, will all be dead and it can never be resolved. That is why, that's what is called high politics area. I just came from China with some of researchers and this was the Asian China seminar. My God, really, I was so awed by everything that is what happening. That is what happening there. Kitang-kita mo yung tayo, yung butas. They were linking to all Asian. Philippines, hindi nagla-light up. Ano po masasabi niyo po dito? Tila wala ba tayo doon sa ganong sitwasyon at nananatili tayo sa pakikipagbrasuhan sa issue dyan po sa West Philippine Sea, South China Sea? Unang-una kasi may basic misunderstanding tungkol sa mga terminologies na ginagamit natin dito, no? Si Clarita Carlos, narinig ko yung sinabi niya sa kanyang speech sa APCO Awards na recently lang yan, no? At yan ang rason kung bakit hindi natin mariresolba ito. Bakit? Unang-una, ang mga nagdidebate ay hindi nagkakatugma ng definition of terms. Sovereignty at sovereign rights. Sovereignty, territory, ownership. Sovereign rights, entitlement, delimitation, maritime delimitation. So, diyan pa lang sa punto de vista, hindi na nagkakasundo. Yan ang unang factor. Pangalawa, ang mga nagsasabi na meron tayong teritoryo, meron tayong exclusive economic zone, etc., ay nag-argue hindi on the basis of international law, kundi on the basis of U.S. rule-based order. Iba po ang international law sa U.S.-based rule-based order, no? Ang US rule-based order po, simply stated, ay kung ano ang gusto ng Amerika, no? It is the American way or the highway. Ang international law po ay sumusunod sa kabuuan ng mga tratado at customary international law throughout history, no? Na nalikom. At pangatlo ay karamihan ng mga nag-argue sa masyadong malawak na claims ng Pilipinas ay nag-argue lamang on the basis of one treaty. Ito po ang United Nations Convention on the Laws of the Seas. Meron pong more than 250,000 treaties At hindi lamang yan tungkol sa maritime entitlements, kung hindi tungkol kung paano ang mga bansa ay magkakaroon ng teritoryo. Ang base po kasi ng teritoryo sa definition ng international law ay land sovereignty. At lahat po ng maritime entitlements, no, ay depende dyan sa land sovereignty. Pero ang UNCLOS po does not deal with land sovereignty. Yan ang problema Kaya paikot-ikot ang argumentation and debate tungkol dyan sa South China Sea.
So, this is not just a matter of high politics, no? Kailangan kasi ma-appreciate ng bawat bansa kung ano ay tinatalaga ng international law. Hindi yung kung ano lamang ang gusto ng isang declining, descending superpower. So, kung may asymmetry sa definition of terms, kung merong hindi pagtutugma, sinasabi ko pula, sinasabi mo asul, sinasabi ko puti, sinasabi mo itim, paano tayo makapagdidebate ng maayos? Pangalawa, kung ang sinusunod ng isang bansa katulad ng Pilipinas, at Pilipinas lang naman ang gumagawa nito, ay yung tinatawag na assertive provocation, no? At hindi diplomacy. Ang nangyayari kasi ngayon, kikilos ang Pilipinas at pag nagkaroon ng gulo, saka lang sila mag-a-apply ng diplomacy. Hindi po ganun ang diplomacy. Ang diplomacy po ay pag upo ng dalawang panig, magkaharap, una, i-define nila ang terms of engagement and terms of discussion. At on the basis of that term of discussion, dyan po sila magbibigay ng sarili nilang mga posisyon at the negotiation will start. So, ganyan po yan eh. Walang iba yan sa ano eh. Halimbawa, may utang ka halimbawa sa utang. Ang sinasabi nung bangko, ang utang mo, 5,000. Sa libro mo, ang utang mo, 3,000 lang. Kailangan magpakita kayo ng mga papel kung bakit 5,000 ang sa bangko at 3,000 ang sa personal mo. Mag-compare kayo ng notes. At kung saan may diferensya, yan ang i-negotiate ninyo. Hindi pwede yung, basta, 3,000 ko, hindi ako magbabayad ng lampas sa 3,000. At sasabihin naman ng bangko, 5,000 utang mo kailangan 5,000. Hindi pwede. East will not meet the West, ika nga. And there will be no agreement. Ang punto po ng pag-upo sa diplomasya is to reach an agreement, not to engage in political circus, mga kabansa. So yan ang primary problema ng Pilipinas patungkol dito sa mga diskurso ukol sa West Philippine Sea na tinatawag natin. Ukol naman dito sa binitawan ni De Castro na statement, no? Ito, unfortunate comparison ito Hindi dahil tagalasal ka, matalino ka na. Hindi dahil tagalasal ka, kailangan paniwalaan ka namin. Unang-una, spokesperson ka ng Stratbase, Albert de Rosario Institute. Isang institusyon na pundado ng mga Amerikano. Bakit? Hindi dapat paniwalaan yan. Sinasabi niya, it's in violation of UNCLOS. Hindi naman niya sinabi what specific provision of UNCLOS ang binayolate. Tapos sasabihin niya na baka mangyari yung nangyari sa mischief reef dito sa Bajo de Masinloc. Hindi po magtutugma na naman yan Kasi po, ang mischief reef, mga kabansa, ay yung tinatawag na low tide elevation. No? In other words, for most time of the year, nasa ilalim po ng tubig yan. No? At totoo, nasa ilalim ng UNCLOS, hindi ka pwede mag-create dyan ng artificial island. According to UNCLOS. Ngayon, ang Bajo de Masinloc, no, ay hindi po low tide elevation. At yung sinasabi niya na provision na hindi pwedeng magtayo ng miskinano dyan ng China because that is a traditional fishing ground, malaki pong kalokohan yan.
Malaki pong kabalintunan yan. Bakit po? Dahil precisely, hindi issue ng sovereign right ang pinag-uusapan natin dito, kundi sovereignty. Ang Baho de Masinloc po ay dineklara ng arbitral ruling na ROC, and a ROC is subject to sovereignty by definition by UNCLOS itself. So, nung mawala sa atin ang possession niya noong 2012, yan po ay sumailalim na sa tinatawag na effective control ng China. And effective control presupposes customary law, sovereignty by customary law. Doon po sa Mischief Reef, no? Artificial island po yun eh. Ito pong Baho de Masinloc is an island subset classified by UNCLOS and interpreted by the arbitral ruling. So, it is subject to sovereignty, it is subject to a 12 nautical mile territorial sea, but it cannot generate a 200 nautical mile exclusive economic zone. So, ano yung sinasabi mo, De Castro, na hindi pwede magtayo dyan ng miskina ano ang China? Samantalang soberanya nila ang nanunungkulan dyan mula pa noong 2012. At mismong si Jay Tariela, inaamin yan sa statement niya sa isang video that I can provide strat-based kung wala kayong kopya. No? That, sabi pa nga niya, it is already an open book that it has undergone 4 presidencies. Oh, ano ibig sabihin yan? Oh, so, yan po mga kabansa, no? People are talking using their own personal interpretations, their own personal definition. And from there, gagawa sila ng analysis. Mali pong proseso yan. Mali pong proseso yan. China can do anything with Baho de Masinloc. China can do anything about Baho de Masinloc because by virtue of economic, by virtue of effective control and customary law, sila ang may possession ng island. By virtue of historic rights outside of UNCLOS, sila ang merong karapatan dyan. So, ano yung sinasabi mo? Where is that coming from? Opo, Kado. Ang claim po ng Pilipinas dyan sa Baho de Masinloc is on the basis only of a phantom exclusive economic zone. Contested po yung area na yan eh. Pagka po contested ang EEZ, kailangan dumaan muna sa conflict resolution under UNCLOS 74. Kayo po, mga kabansang nakikinig sa akin, pumunta po kayo sa UNCLOS, tingnan nyo ang Article 74, nandyan po ang conflict resolution na hindi pa na-achieve, ay kiniklaim na natin na atin ang exclusive puno na economic zone na yan. So yan po ang punto de vista ng inyong lingkod. Opo, Kado, magandang gabi, si MJ po ito. Sir, meron po kasing nagsasabi si Professor Jeffrey Sachs na lahat daw po ng mga bansa na may US bases, ang tawag niya po doon ay semi-sovereign country lamang. Ano pong sapantahan mo doon, sir? Well, totoo yan eh. For instance, tingnan nyo ang South Korea. Alam nyo ba ang South Korea? May sariling konstitusyon. May sariling presidente. May sariling parliament. No? Pero, meron ba silang desisyon on how to run their foreign policy? Meron ba silang desisyon kung kailan sila papasok sa gera o hindi? Ang
Ang bansang Hapon, ganun din. Oh. Bakit? Dahil kontrolado noong foreign country ang desisyon na yan. Ultimo, ang Estados Unidos hindi sumusunod sa sarili niyan. Panuntunan eh. Bago pumasok sa isang gera, ang Estados Unidos, dapat ito ay papasa ng Kongreso nila. Sumusunod ba sila dyan? Ultimong konstitusyon nila, hindi. Sumusunod ba sila sa international law pag pumapasok sila sa gera? Hindi rin. Anong ginagamit nilang panuntunan? Balik na naman po tayo dito sa tinatawag nating rule-based order. The American way or the highway. No? Ang ibig sabihin, sa international law po kasi, lahat ng conflict resolution under the United Nations Charter must be undertaken through peaceful means. Peaceful means. Through various procedures like arbitration, mediation, bilateral or multilateral, entering into a treaty, into agreements on the level of basic agreements, protocol, or at the high level of a treaty. So talagang hindi po soberanya eh. Basta kayo ay nagpapasok ng langaw sa inyong isusubong kanin. Hindi nyo na masasabi na yan ay magiging malusog sa inyo. The same thing with sovereignty. Ano nangyayari sa atin dito sa EDCA? Tingnan nyo mga kabansa. Kailan ba nadagdagan ng 4 na sites yung EDCA? February 2026. Ang ganda na ng dating ni Bongbong Marcos dahil nung Enero, second week of January of 2023, may pinangako na sa atin ang China na 23 billion in economic assistance, infrastructure, and investments. In addition to the unfinished projects, economic projects niya dito sa Pilipinas. Ano nangyari? Wala pang 3 linggo, umirma si Bongbong Marcos dito sa 4 additional sites. Pagpirma niya, nagbago ang timpla ng hangin. At ito'y nasa kasaysayan. In the past 3 years, ano nangyari? Unti-unti pong inimbargo ni Marcos lahat ng economic assistance na manggagaling sa China. So yan ang sinasabi ko. Hindi pwedeng maging full sovereignty basta merong foreign bases dito sa loob ng isang bansa. At huwag nilang sabihin yan at pinusupuhin nila ako na sasabihin nila, Philippine bases naman yan eh. Philippine bases nga yan. Pero pag sinimulan mo nang ibigay sa Amerika na pwede nilang gamitin yan. Ano nakalagay sa EDCA? May full disclosure ba sila kung paano nila gagamitin ang mga base na yan na so-called Philippine bases? Wala po. Meron ba kayong control sa Armed Forces of the Philippines kung paano gagamitin ng United States ang mga EDCA sites na yan? Wala po. Meron ba kayong say kung anong ipapasok nila diyang equipment at kung anong ilalabas nila diyang equipment? Wala po. So pagdating niya sa mga packets of containment na yan ng foreign state na pinapasok mo, wala kang soberanya. Hindi ba? Hindi ba yan ang realidad? Huwag tayong masyadong maging pilosopo na keso according to this or according to that. Ano ang realidad? No. Opo.
Oh, Kado, opo, pasensya na, kulang tayo sa oras at nandito na rin yung susunod na panauhin namin. Siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang nagmamasid sa mga ganito pong klaseng issue dahil ang Pilipinas ngayon, marami pang mga kinakarap na mga internal na mga issue dito na mas malapit sa kanilang mga bituka po, Kado. ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan ay maging vigilante. Maging vigilant sa inyong mga karapatan. Pagka kayo ay may nakikita, no, na hindi tama sa lipunan, kailangan punahin ninyo regardless of the circumstance. Ha? Bakit? Dahil para as soon as possible mapunta sa kamalayan ng bansang Pilipino at sa taong bayan kung ano ang realidad at ano ang hindi totoo. Doon lang tayo sa totoo. Marami pong ambisyon at maraming hindi dapat na nangyayari sa ating lipunan ngayon. Lalo-lalo na sa area of foreign relations. Recently, meron tayong isang Secretary of National Defense na na-sanction ng China. Dahilan ba ito sa isa lamang na ginawa niya? Hindi po. From the time he was appointed to the time that he was sanctioned, he has been consistent in pursuing his own bias and understanding. At ako'y nalulungkot dahil isa pa naman siyang bar-top notcher, nahuli po siya ng rule-based economy ng Estados Unidos. Panay ang mention niya ng international law, abogado siya, alam niya na hindi international law ang naging panuntunan niya sa pagpapatakbo ng kanyang opisina. At saka Opo. dahilanan niya, dumating tayo sa kasukdulan na nagpasara pa siya ng isang pasilidad dyan sa Misamis Oriental. At more than 300 Filipinos ang nawala ng trabaho sa mga kalukuhan, ha? Winaran to arrest niya, sinerch warrant niya, inakusahan niya ng kung ano-anong krimen. Ganoong ang lumalabas ngayon ay administrative regulation lamang pala ang kailangan. Hindi naman kailangan hatakin pa ang more than 60 foreign nationals sa korte na sa Office of the Prosecution pa lang ng Department of Justice ay mapapawalan sala na at masasabi na yung ginawa ng Secretary of National Defense na yan. Dinala pa ang PAOK-TF, dinala pa NBI, dinala pa ang Armed Forces of the Philippines, dinala pa ang kung ano-anong law enforcement agencies doon. Eh yung pala, lahat ng foreign nationals may working papers, may working visa. Opo, Kado. So, ako po ay nananawagan sa inyo na magpakatotoo lamang tayo, huwag tayong mag-engage sa propaganda, lalo na sa ikalulugdan o ikabubuhol ng kabuhayan ng mga mamamayan natin. Maraming salamat po. Maraming salamat si Kado Paglinawan, mga kapartner.